pagkakaiba nung noon sa ngayon, Kuyang, sa mga nangyayari ito, na bakit shake up ang mga matataas na tao yan? Meron tayong mga kabataan ngayon na nakaupo sa Kongreso na talaga naman ang boses hindi mabusalan. Tama. At very disruptive. Pero ang nakapagbigay ng credibility ng mga batang yan, Pam at Marlon, it's because they come from the same class. Sarili nilang kabaro ang inatake nila. You have Eliandro Liviste, the youngest billionaire in the country, who came from a political dynasty. The same with Kiko Barsaga. Both of them, a member of the 20th Congress, ang Kongreso, ang House of Representatives. Yan ang binansagan ni former President Duterte, the most rotten institution of this country. Yeah. And now, we are seeing the rot, yung ano dyan, sa loob, because of these two young congressmen who have nothing to prove, Ang kagandahan ko yan, ang kagandahan, ibig sabihin, yung ginagawa ngayon ng Liviste, Barsaga, San Fernando, Paulo Marcoleta, ibig sabihin, Pam, hindi pa rin lahat ng politician ay trapo. Merong mga bagong sulpot na politiko na silang pag-asa natin, na silang kakalaban sa bulok na administrasyon ito. Tama. Yan yung kabataan na ang akala natin bimpo, yung mga again Marlon, itinulak na magulang sa politika. Okay, maaaring bimpo ka na batang itinulak ng magulang sa politika, pero little did the parents know na yung anak ko pala talagang gusto niya kung saan ko siya itinulak. Okay, sabihin na natin na si bata ngayon, napilitan na lang. And then now, this young kid started to realize na gusto ko pala itong ginagawa ko. And this is something we would have expected that the like of Sandro Marcos would have done. But where is Sandro Marcos? He's one of that rotten tomato under that house. At hindi lang si Sandro Marcos. Sorry. You have all these young lawmakers that when they entered into politics, they were very promising. You have a Duke Frasco, educated in America, certified public accountant in the Las Vegas and California bar. Lahat yung mga young guns na yan, very promising legislators, ang babata. Hindi lang young guns, pati mga veteran. Di ba? Kinakain sila ng buhay ng mga batang ito. Kasi kaya dahil maaari, sa